unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious. It's the love of Jesus. Sing the song with me. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious. It's the love of Jesus. For you took the cross when all hope had been lost, and no power could stand in the way of your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love goes through the seasons, closer than the air I breathe. It's the love of God, unrestrained, unrivaled, unashamed, unbridled, all in all,
Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, God, that we can come into your presence without hesitation because we know na sa amin pong paglapit, kami po ay iyong tatanggapin at hindi itataboy. Salamat po sa pag-ibig na nagpapalaya. Salamat sa pag-ibig na nagpapagaling, tumatanggap sa kabila ng aming kahinaan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila, Lord, ng mga bagay na hindi namin kaya pang gawin sa ngayon. But Lord, one thing is for sure, pag naranasan po namin ang pag-ibig na ito po ang babago ng aming mga buhay. Kaya salamat po. Nawa, O Diyos, patuloy ka po naming maranasan, maramdaman sa lugar na ito, Panginoon Diyos. That we will not leave this place empty-handed. We will not leave this place, Lord, na hindi ka po namin nararanasan sa oras na ito, God. So, Lord, ready our hearts as we receive your word, God, today. Dalangin ko po ng aming mga puso, Lord, ay maging handa. At ito, Lord, ay maging matabang lupa, O God, upang ang iyong mga salita ay hindi po masasayang. Pagkos tutubo, lalago, Panginoon, at amin po maia-apply sa aming mga buhay. And Lord God, these words, Lord, will transform us, will change us, God, until we became, God, the person that you want us to be. Salamat po. This is our prayer, God, in Jesus' name. Amen and amen. Come on. Papurihan po natin ang ating Panginoon sa oras na ito. We give you glory, God. We honor you. Amen. Minsan pa po, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Come on, para kay Jesus na palakpak ngayong umagang ito. Praise the Lord. Amen. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon at nakakapakinig ng mensaheng ito. Naniniwala po ako na hindi nagkataon na tayo po ay magkakasama. Ito po ay tinaon ng ating Panginoon. Everything happens for a reason. At hindi rin naman nagkataon na tayong lahat ay humihinga pa at buhay pa. Naniniwala po ako, mga kapatid, na kung saan if you're not dead, you're not done, God's not done, and the best is yet to come. May maganda pa pong plano ang Panginoon sa ating buhay. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man nangyari sa ating buhay, ang importante sa may pinagdadaanan, kasama mo si Lord habang dumadaan ka doon. Kaya naniniwala po ako na kung saan may magandang mensahe sa atin ng Panginoon, I believe na kinatagpo tayo ng Panginoon sa ating pong pag-aawitan, pagbabanggit sa Kanya ng ating pagsamba at pasasalamat. At ngayong araw na ito, hindi po tayo uuwi na kung saan hindi tayo pinagpala ng ating Panginoon because I believe that today, God will bless us through His Word sa fellowship na meron tayo ngayon at sa lahat ng mga gagawin natin sa pananambahan na ito. Naniniwala po ako kapag ang Panginoon na naging sentro nito, tiyak yan may transformation, tiyak yan may blessings. Always remember that when praise goes up, blessing come down. Kapag inangat natin ang papuri, pasasalamat, pagsamba natin sa Panginoon, natural yon na bumababa, na dumadapo sa atin ang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya para sa mga sumamba, para sa mga niluwalhati ang ating Panginoon at patuloy na luluwalhatiin ng Panginoon, maniwala po kayo, imposibleng hindi magpala ang Panginoon sa atin ngayon. So pwede po ba batiin natin at least 2 o 3 tao ngayon na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise the Lord. Praise God. Hindi nagkataon na katabi mo yung katabi mo ngayon at hindi rin nagkataon na kung saan magkakasama tayo ngayong araw na ito. Ulitin ko po, ito ay tinaon ng Panginoon. So be a blessing sa bawat isa na nandirito, higit sa lahat maging pagpapala tayo para sa pangalan ng ating Panginoon. So tayo po ngayon ay nasa 3rd installment po ng ating brand new series for this month of February na napaka-importante po nito pagdating sa ating relationship, sa ating buhay. Napaka-importante po nitong series na ito na unbreakable. Dahil ito po yung panahon, dahil sinabi ko nga po maraming mga nagpa-prophesy na kung saan this is the year of breakup. This is the year na kung saan wawasakin ng kaaway, araw o taon ng pagkawasak. Hindi po tayo naniniwala doon. Hindi kung saan mang horoscope mo hindi ka pwedeng maniwala lang sa formation ng star, sa sinasabi lang sa babasahin. Dapat maniwala tayo sa word ng ating Panginoon at maniwala tayo sa gumawa ng mga bituin at hindi sa bituin.
Dapat maniwala tayo sa ginagawa ng ating Panginoon, maniwala tayo sa gumawa nito kaysa sa ginawa lamang. Kaya naniniwala po ako na kung saan may mensahe sa atin na malaki ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Just sit back and relax and just enjoy the food that we are about to eat today, the spiritual food natin pong pagsasalusaluhan. The Bible said in Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So napaka-importante ng salita ng ating Panginoon kasi ito ang magno-nourish sa ating spiritual life. Kulang ang buhay natin kapag wala itong pagkain na ito sa ating buhay. So let's get started. Total, nabanggit ko naman ang patungkol sa pagkain. Alam niyo po ba, according to Ethnic Food and Beverage Consumer Trend Report, ayon po sa report na ito that 82% of consumers order ethnic flavors and cuisine. According po sa pag-aaral na ito, mas piniprefer ng mga tao ang pagkain ng isang authentic na pagkain. Gustong-gusto daw po 82% ng mga kumakain o bumibili sa restaurant o saan mang mabibilan ng kakanin nila ay yung authentic. Sabihin nga po natin, authentic. At naniniwala po ko that majority of us, if not all, ay gusto rin naman ng authentic na pagkain. Ayaw mo naman ng fake na pagkain. Gusto mo naman yung authentic. Kaya kapag pupunta ka sa isang lugar, hahanapin mo yung authentic. And the study concluded that aiming for authenticity won't just bring in more cash per meal. Kapag tayo ay nagtitinda ng isang authentic na pagkain, hindi lang ito nagbibigay ng pera. But it will also attract more customers. Hindi lang siya pera, kundi nag-a-attract siya ng mas marami pang customers. Of course, na magta-translate din yon sa panibagong kita. So pagdating sa pagninegosyo, lalo na pagdating sa pagkain, napaka-importante ng authenticity. 82% ng consumers, ito yung gusto nila. Now, kung gusto ng tao o gusto mo ng authentic na food, edi mas lalo na yung authentic na pagmamahal. Kung gusto ng tao ng authentic na food, edi lalo na yung authentic na pagmamahal. Dahil tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon na kung saan hindi mo na alam kung siya ba talaga yung nagsasalita. Dahil sa AI, hindi mo naman talaga alam kung siya ba talaga nagsulat nito. Ang problema na marami nagpapaloko. Ang bilis uminit ng ulo, ang bilis sumusga. Pag may nabasa, hindi naman yun yung nagsulat. Hindi naman talaga yung nagsasalita. Kawalan nga ng kaalaman eh. Siyempre, maraming mga tao, hindi pa naman sila ganun ka knowledgeable pagdating sa technology. Kaya ang bilis-bilis mag-judge ng tao ngayon dahil sa, siguro, because of innocence. Dalawa lang yan, kaya na dapat iwasan natin innocence and arrogance. So, ganun na nangyayari ngayon. Kaya ang mga tao ngayon talagang di na malaman. Ano ba talaga ang authentic? Totoo ba talaga na siya nagsabi? Buti sana maganda nung nagtatanong muna. Okay yun eh. Ang problema, hindi nga eh. Kaya ang mga tao ngayon ay talagang nangangailangan ng authenticity. Di lalo na sa pagmamahal. Ngayon the question is, paano mo malalaman kung minamahal ka ng totoo? At paano mo malalaman kapag nagmamahal ka ng totoo? Ang kagandahan nito, itong mensaheng ito ay tinatawag na prophetic. Ito ay nagbibigay ng warning sa atin. Kasi nga inaayawan ito. Kapag hindi authentic ang isang bagay, inaayawan siya. Or maybe this is prescriptive. Nagpe-prescribe din ito. Halimbawa, may panahon na kung saan hindi natin na-apply ang tunay na pagmamahal dahil hindi naman tayo perfect. At least alam natin kung ano yung tunay. Madaling malaman ang fake kapag alam mo yung totoo. It's easy na ma-detect yung fake kapag alam mo yung genuine. Kaya nga, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, paano ko malalaman pag napepeke ako? O kaya, hindi ko na i-apply ng tama ito para nang sa gayon, nagiging tama siya. Ulitin ko, napaka-attractive ng authentic. Napaka-powerful ng authentic. Napaka-powerful nito. Kaya nga sa Bible, di ba, napaka-importante nung then you will know the truth and the truth shall set you free.
Malalaman mo kapag nag-a-apply ka ng totoo, lumalaya ka. Ang kasinungalingan ay nag-aalipin. So, every time na nag-a-apply ka ng truth sa life, sa relationship, sa business, tiyak yan, may freedom na nangyayari. So, once na hindi ka tayo nakakapag-apply ng tama, lagi tayong inaalipin ito. Nakuha po natin, maging sa finances, kinakailangan ng application ng truth. Para nang sa gayon, lalaya tayo, magkakaroon tayo ng kapayapaan dahil nga ito ay katotohanan. Paano mo malalaman kung minamahal ka ng totoo o nagmamahal ka ng totoo? Ito ang sinabi ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 1, verse 22. 1 Peter chapter 1, verse 22. Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Ulitin ko po. Sabi niya, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. So bigyan po muna natin ng background ito. Paano nag-arrive si Apostle Peter dito sa statement na ito in verse 22? Alam niyo po ba that Peter was writing to scattered groups who represented the first Christians in an otherwise thoroughly pagan world? Kinakausap dito ni Apostle Peter yung mga mananampalataya na nag-scatter because of persecutions. Nag-scatter sila sa iba't ibang mga pangyayari. Ito yung mga first Christians na kung saan napunta sila sa mga paganong lugar. Sa mga pagano, ibig sabihin yung mga tao na kung saan hindi sumasamba sa tunay na Diyos at ibang mga Diyos-Diyosan ng kanilang sinasamba. And the scattered groups of believers were made up of both Jews and Gentiles. At sila po ay napunta sa mga lugar na kung saan dahil nga iba ang religion, iba ang pananampalataya. So basically, they will be persecuted. Dahil nga iba sila eh. Sumasamba sila sa tunay na Diyos, na-persecute sila ngayon ng mga unbelievers na ito. Now, as often happens in our families, suffering turns small irritations into conflict and triggers friction. Napansin niyo po yun, sa isang pamilya, natural naman yon. So family of believers sila. Mga bagong mananampalataya. Member na sila ng family ng ating Panginoon, ng body of Christ, ng family of God. Kaya lang natural din sa pamilya kapag dumadaan sa pagsubok, yung mga pagsubok na yon, eto ba't hindi na makinig po kay Mikey? Nangyari na po ba yan, yung sinusubok kayo sa pamilya, tapos mamaya-maya dyan, kayo na nag-away-away? Meron ng external na persecution. Meron ng external na attack. Mamaya dyan, yung internal, sila na rin nagkakagulo. Kaya sinabi nga ng ilang mga bayani natin, paano tayo mananalo nito? Ang tindi na ng atake sa atin, tapos tayo nag-aaway-away pa. Biruin mo, may kalaban ka na, tapos naglalaban pa kayo. Paano mananalo? Paano mananalo ang isang pamilya na ganun? Kaya lang natural naman siya. Na nangyayari talaga na minsan hindi natin nahahalata. O nga pala, nadadagdagan pala yung gulo. Mamaya dyan, ginugulo lang kami ng kaaway. Mamaya kami na mismo nakakagulo. Ito yung dahilan kung bakit sumulat si Apostle Peter sa kanila. Again, kapag nagbabasa ng Bible, isa sa pangunahing rule, we must determine the literary genre ng binabasa natin. This is an epistle. Ito po ay letter. Ngayon, sinasabi ko madalas sa mga estudyante ko na kapag nagbabasa ng letter, dalawang importanteng bagay. Titignan mo yung commendation or correction, praise or problem. Dahil madalas, kaya sumulat ang author dahil may pinagmamapuri at pinagmamasalamat siya. But majority ng dahilan, because of correction. May problema. Ito yung problema nila. Nagkakagulo na silang mga mananampalataya. How can you win this war? How can you win this persecution? Kung kayo mismo nagkakagulo, ito yung sinasabi niya. Kaya tinuruan sila ni Apostle Peter. So pinakita sa kanila na ito, kung babasahin po natin yung 1 Peter, pinakita sa kanila, ganito mamuhay na may kabanalan. At pinakita rin sa kanila ni Apostle Peter, hindi lang kayo basta-basta na born again. Hindi lang kayo basta-basta naka-receive ng new birth. Pero yung new birth na yon, nagdi-demand ng new love in the family of God. Hindi pwedeng ipinanganak ka lang sa pamilya ng Diyos, tapos hindi kayo magmamahalan. Kasi parte
ng new birth mo ay bagong pagmamahal na ito. Hindi pwede na ikaw ay mananampalataya tapos hindi mo mahal ang kapamilya mo. Hindi mo mahal yung member ng family of God. Kasi sa dulong-dulo, kayo nga magsasama sa eternity. At baka yan pa maging dahilan para magka-tisod-tisuran kayo, kaya magka-ayawan na kayo, baka yan pa maging dahilan. Kaya nga tinuruan sila ni Apostle Peter, paano kayo magmamahal ng totoo? Ulitin ko, napaka-powerful ng authentic na love. Napaka-powerful nito, nagpapanatili ito, nagpapatatag ito, nagpapatagumpay ang tunay na pagmamahal. Kaya lang ang tanong, paano? So join me in our message today entitled Authentic Love. Sabi nga po natin, Authentic Love. What are the unmistakable signs of true love? O paano mo malalaman kung minamahal ka ng totoo o nagmamahal ka ng totoo? Sa pamamagitan nito, dahil malalaman natin yung authentic, malalaman natin yung totoo, malalaman natin kapag fake na yung binibigay sa atin, o kaya naman fake na rin, hindi na totoo yun na ibibigay sa atin. Hindi lamang ito para maging guilty tayo. Of course, kapag mali yung ginagawa natin, okay lang yung guilt. Pero dapat, hindi lang nag-i-end sa worldly sorrow. Dapat nag-i-end ito sa godly sorrow. Kasi ang worldly sorrow, puro iyak lang yan, tapos walang repentance. Puro cry pero walang change. Pero ang godly sorrow, may iyak man yan, pero maglilid yan sa pagbabago. Kasi alam natin, paano ako magbabago? Paano ko itatama ito? Hindi ko naman alam yung tama. Mag-iimbento na lang ng truth ngayon ang tao. Okay po, napaka-importante nitong authentic love dito. Paano mo malalaman kung nagmamahal ka ng totoo o minamahal ka ng totoo? Para nang sa gayon, lumalakad tayo sa katotohanan at ang katotohanan ay nagpapalaya, ang katotohanan ay nagpapanatili, nagpapatatag at nagbibigay ng katagumpayan. Lahat po ng ready at excited na ngayong araw na ito, magsabi nga po ng malakas na amen. Number one, in verse 22, now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for each other. Love one another deeply from the heart. So paano mo malalaman kapag authentic? Ang pagmamahal na ito, first, authentic love is sincere. Sabihin nga po natin, sincere. Sabi niya dito, so that you have sincere love for each other. So napaka-importante pala. Malalaman natin na totoo ang pagmamahal kapag ito ay sincere. Now, there are two main components ng sincerity. Ito maganda dito. Dalawang importanteng component, malalaman mo, how can I know if this is sincere? Kapag sincero yung ginagawa ko, first, it is real. Dapat, of course, ito ay totoo. Kaya nga yung word na sincere na ginamit dito in Greek is anipokritos. Ibig sabihin, hindi ipokrito. Anipokritos, it means without hypocrisy. Ang hypocrisy po mga kapatid, ang ibig sabihin yan, mask. Ibig sabihin yan, actor. Ibig sabihin, magpo-portray ang isang tao na hindi naman siya yon. Kasi nga, acting yun eh. Pero pagdating sa pagmamahal, hindi pwedeng actingan mo. Hindi pwedeng maglalagay ng maskara. For example, meron po ba mga kapatid na kung saan siya po ay protagonist? Ibig sabihin siya ay kontrabida sa pelikula, tapos nagagalit ka na rin sa kanya. Natandaan ko nun, may mga kontrabida sa pelikula, pagdating sa labas, inaaway na daw siya ng mga tao eh. But sa totoo, ang bait-bait naman ng taong yun. Kaya nga lang, nag-a-act siya kasi actor siya o actress siya. Ibig sabihin, effective siya sa pagiging hypocrite. Hypocrite kasi ibig sabihin nun sa pinanggalingan ng lingwahe. Effective siya. Kasi na-portray niya yung kanyang karakter. Pero pagdating sa pagmamahal, napaka-importante na ito ay sincere. Ibig sabihin real, without hypocrisy. Therefore, don't fake it. Napaka-importante sa pagmamahal na hindi pinipeke ito. Don't fake it. Pagdating sa pagmamahal, hindi pwede yung fake it till you make it. Kasi ang peke, hindi magiging totoo yan. Ang peke, hindi ginagawang totoo kasi hindi magiging totoo yan. Ibig sabihin, tanggalin mo siya at i-apply mo yung truth. Hindi pwedeng, hindi, ipipikiin ko muna to. Hindi pwede. Kinakailangan, tatanggalin siya at mag-a-apply tayo ng truth dito. Kasi at the end of the day, hindi siya magiging effective. Ibig sabihin, pag napeke ka, hindi mo mabibili yan.
Hindi siya magiging effective. Mahuhuli tayo. Pwede tayong madisgrasya. Kaya nga marami at the end of the day, nasisira din. Why? Kasi pinifake. Hindi pwedeng pikiin. It must be real. It must be real. Second, na component, pagdating ng sincere, paano ba ako makakapagmahal sincerely? Kinakailangan, tutuhanin mo. Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Sabi mo sa katabi mo, tutuhanin mo kasi. Napaka-importante, tutuhanin mo. Hindi pwedeng ipikiin yan mga bagay-bagay. Lalo na pagdating sa pagmamahal, masasaktan ka lang, makakasakit ka lang, at mag-i-end lang ito sa hindi maganda. Second, it is relational. Pag sinabing sincere, ito ay real, at the same time, relational. Kaya mapapansin niyo po, tingnan niyo, may binanggit dito na now that you have purified yourselves by obeying the truth so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Sa ibang translation, brotherly love, nakalagay doon. For a sincere brotherly love, love one another earnestly. Yung each other dito, brotherly love yon sa mga literal na translation. Alam niyo naman po ba? Alam niyo naman na po ito, di ba? Napag-aaralan na natin. Yung brotherly love dito, ang ibig sabihin nito ay Philadelphia. Ibig sabihin nito, brotherly love. Ibig sabihin, love for the Christian brotherhood or brotherly love, pagmamahalan or pagmamahalan sa spiritual family. So, nakakatulong ba sa sincerity ng pagmamahal kapag nag-apply ka ng pag inayos mo yung relationship? Yes, kaya nga, napaka-importante. Kung gusto natin maging sincere ang pagmamahal, it must be real and it must be relational. Why? Mas madaling magmahal ng totoo kapag kilala mo siya ng totoo. Napansin niyo po, ang pinaka-judgmental na tao sa buong mundo ay yung mga taong hindi ka kilala. Lagi ko pong sinasabi ito. Ang pinaka-judgmental na mga tao sa buong mundo, yung mga taong hindi ka kilala. Bakit? Hinuhusgahan ka nila na hindi ka naman nila kilala. Hindi mo naman kilala yung tao eh. Pag sumimangot ba, ibig sabihin, nagdi-define na siya na talaga yon. Pwede ba maraming singaw? Nakakuha po natin mga kapatid. Pwede ba at that time, nung nakita mo siya, may nararamdaman siyang hindi maganda, pero hindi naman pala talaga siya yon. Nung gumaling siya, okay naman pala siya. Kaya lang, nag-judge na agad tayo dun sa tao. Pwede bang kinilala muna natin siya, nakipagkwentuhan muna tayo sa kanya, kumunik muna tayo sa kanya, nagtanong-tanong muna tayo sa kanya. Napansin niyo po, mas madaling magmahal ng totoo kapag kilala mo. Kaya nga napaka-importante sa sincerity. It must be real, it must be relational. Kaya ito yung binanggit ni Apostle Peter dito. Mahihirapan kayo magmahal kasi wala naman kayong connection. Mag-fellowship nga kayo. Kaya importante sa Bible ang fellowship. Hindi pwede na buhay ka sa mundong ito tapos wala kang church. Kaya kung sino man na naririnig ninyo na hindi kailangan ng church, baka hindi Christian yon. Or maybe baka naguguluhan pa lang. Hindi ko sinasabi na ang church ang magliligtas sa atin. Si Jesus ang magliligtas sa atin. But tandaan natin, si Jesus ang head ng church at tayo ay kanyang body. Kaya nga ang tawag sa church, assembly of believers. Tandaan po natin, hindi man tayo maliligtas ng church, pero yung mga ligtas, pumupunta sa church. Dahil hindi tayo magiging effective. For example, di ba, ecclesia ang ibig sabihin ng church. Ibig sabihin po niyan, assembly of believers. Kahit nagaano kaganda yung gulong mo, hindi mo naman ikakabit sa bisikleta o sa sasakyan mo, wala ring silbi. Ano yan, di-display? Di ba marami pong mga mamahalin na pyesa ng bisikleta ngayon? Maraming mga mamahalin na pyesa ng motor? Tapos di-display lang? So, hindi niya marireach yung kanyang potential. Hindi niya magagawa yung purpose niya. Ganon din naman tayo. Tayo ay ligtas. Pwede naman hindi ka naka-attend ng church eh. Pero tinanggap mo si Lord, maliligtas ka. Yung lalaki sa krus ng Kalbaryo, hindi naman naka-attend ng church yun. Pero sinuko niya yung buhay niya kay Lord. Kasi nga, mamamatay na siya. Ikaw buhay pa naman. Magkakaroon pa tayo ng battle sa buhay at marami pang ipapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya napaka-importante, makiki-assemble tayo. Kaya sinabi sa
Hebrews 10:25, huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa mga ganitong uri ng gawain, lalo tigit sa lahat na lalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So the more na parating na ang Panginoon, nagdo-double time, nagti-triple time, nagti-10 times ang kilos din ng kaaway. So gagawin lahat ng kaaway, mawasak ka. Gagawin lahat ng kaaway, mapunta ka sa impyerno at mawala ka na sa pananampalataya para kasama ka niya. Huwag kang sasama. Kaya nga napaka-importante mga kapatid ng relationship. We were saved not by religion but by relationship with the Lord. John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. So ang pagiging anak ng Diyos, hindi sa relihiyon, kundi ito ay isang relasyon sa Kanya. So napaka-importante ng relational. Magiging sincere ang pagmamahala natin sa isa't isa kapag kilala natin ang isa't isa. Kaya nga mahirap lagi yung first impressions last. May mga ganon na natsatsambahan natin. Pero delikado siya. Na sa isang araw natin na-meet, yung isang tao o ilang bagay, magja-judge na agad. Napaka-importante, mag-connect tayo sa tao. Kaya napaka-importante ng connection. So it is not that we should love as though we are brothers. Hindi dito sinasabi ni Apostle Peter na magmahalan kayo parang magkakapatid. Walang gano'n na binanggit dito. Ang nakalagay po dito mga kapatid, brotherly love. It is what that we should love because we are brothers. Pagdating sa pagmamahalan ng mga mananampalataya, hindi po ganito magmamahalan kayo parang magkakapatid. Hindi gano'n yung inuutos ni Lord. Sinasabi niya, magkakapatid kayo kaya magmahalan kayo. Kaya nga pagdating sa translation, hindi talaga siya brotherly love kundi brother love. Kung maayos sana yung translation. Kundi brother love, ibig sabihin, tayo ay nagmamahalan dahil hindi tayo parang magkakapatid. Nagmamahalan tayo kasi magkakapatid tayo sa pananampalataya. Magkakapatid tayo kay Jesus. Remember that physical birth make us brothers and sisters by blood. But spiritual birth makes us brothers and sisters by grace. So sincere love connects. Napaka-importante para maging sincere ang pagmamahala natin, importante ang connection. Ulitin ko, mas kilala mo yung kasama mo, mas nakaka-fellowship mo siya, mas nakikilala mo siya, mas alam mo yung mga tantrums niya sa buhay. Namansin mo, ba't ang dali mong maintindihan yung anak mo? Kasi nga, may relasyon kayo. Ba't mas madali mo maintindihan yung madalas mong kasama? Kasi nga, nagde-develop ng relationship. Kaya nga, kung magkakapamilya ka, wala ka pang fellowship sa kanya, hindi magiging sincere. Magpipikian lang balang araw Kaya nga, napaka-importante ng connection. So, paano malalaman kung nagmamahal ka ng totoo at minamahal ka ng totoo? It is sincere. It is real. And it is relational. Napansin mo, kapag gusto mong makilala lalo yung tao at gusto mong mag-care sa kanya o totoong mahalin yung taong yun, nagbibuild ka sa kanya ng fellowship. Nagbibuild ka sa kanya ng relationship. Kikita-kita kayo, nag-uusap kayo, kasi nga, you care for that person. You love that person. Ganun din kapag mahal mo, hindi pwedeng walang connection na kinikreate. Para nang sa gayon, mas nagiging sincere yung pag-a-apply natin. The more na malinaw sa'yo, gusto mong totohanin yun, ayaw mo nang maging, alam mo yun, ayaw mong sumablay, maging fake, yung pag-a-apply natin ng pagmamahal, kukonek ka At mamaya-maya, napapansin natin, sincere na yung ginagawa mo. Dahil naiintindihan mo siya, dahil kilala mo siya. The way, pag nagko-correct ka, kasi kilala mo siya. Kaya nga sinabi ko, may mga bagay na pwedeng kopyahin sa akin. Lagi ito sinasabi sa mga leaders, the way I lead, pero may mga bagay na hindi mo pwedeng kopyahin sa akin. Kasi minsan may mga bagay, may mga type ng corrections ako na sagad to the bone. Kaya lang, ginagawa ko yun kasi may connection ako dun sa tao. Matagal na kami magkakakilala. Alam ko yung topak niya, mataas na yung level ng trust niya sa akin na kapag ako na-nermon, ibig sabihin hindi dahil sa pinupulis ko lang siya, dahil mahal ko siya. Kaya ako kayang gawin yun. Dahil nag-build muna ako ng relationship. Naku, hindi basta-basta, banat ng banat, pakialam niya sa'yo, ba't ka ganyan? Hindi naman kayo magkakilala. Nakuha po natin yon. Mamaya dyan, kasi alam ng tao, sincere yung ginagawa ko.
Dahil kilala ko siya, dahil kilala niya rin ako. So madali nagkakaunawaan. Napansin po natin, nababawasan yung friction. Nababawasan yung wasakan. Kumbaga, sincere love. Pangalawa, sinabi niya dito, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love. Ito, nakalagay dito. Love one another earnestly from a pure heart. How to love authentically. Napaka-importante. Authentic love is earnest. Sabihin nga po natin, earnest. Malalaman mo na authentic yung pagmamahal kapag ito ay earnest. Ang ibig sabihin dito ng earnest, mga kapatid, ito yung Greek word na ektenos. Ito yung ektenos na ito. Ang ibig sabihin nito, to stretch out. Ganda nito. Nung sinabi niyang, love one another earnestly, it means to stretch out. It describes strenuous physical and mental effort. Pag sinabing ektenos na ito, it describes strenuous, physical, or mental effort. Ibig sabihin pala, yung earnest na pagmamahal, yung totoong pagmamahal, nag-i-involve ito ng hard work. Nag-i-involve ito ng effort. Sabihin nga po natin, effort. Malalaman mo pala na authentic kapag may effort. Dalawang bagay pagdating sa effort dito. First, it involves physical effort. Ito ay pagkilos. Physical effort. Napapansin mo, bakit? Eto, tignan niyo po bakit minsan kahit pagod ka na, nagtatrabaho ka pa rin para sa pamilya mo? Bakit? Kasi mahal mo. Ang dami dito, mga pagod na eh. Tignan mo yung kasama mo, naka-makeup lang yan, pero pagod yan eh. Nagbihis ka lang ng pero sa totoo, may pagod yan eh. Pagod ka naman. Ay, alam, bakit mo ginagawa yun? Kasi mahal mo eh. Ang hirap-hirap pumila sa MRT. O kung may sasakyan ka, ang traffic. Di ba gagastos ka ng gasolina mo, pero pagod ka na sa biyahe. Pagod ka pa sa pagtatrabaho. Kaya lang, sa mga napapagod dito, makakatulong sa atin ng malaki ito. Dahil, ay, parte pala ng tunay na pagmamahal tong ginagawa ko. Ibig sabihin, ito ay authentic. Why? It involves physical effort. Tandaan, ang tunay na pagmamahal, are you ready to hear this? Ang tunay na pagmamahal, nakakapagod. Pagod na po talaga ako. Nagmamahal ka kasi. Pagod ka na? Kasi nga nagmamahal ka. So parte yan, pwede naman magpahinga. Pagod ka pala eh. Kaya nga, may panahon ng rest, mag-rest ka. Pero hindi ka magre-rest pagdating sa pagmamahal. Kasi parte ng pagmamahal, ang physical effort. That's why you work hard for your family. Ikaw nga, pag nanliligaw ka, nag-i-effort ka eh. Di ba? Kasi mahal mo. Kapag mahal mo ang isang bagay, mahal mo yung trabaho mo, mahal mo yung negosyo mo, may physical effort. Nakakapagod. Nakakapagod, maniwala kayo. Nakakapagod din maglingkod kay Lord. Kasi nga mahal mo si Lord eh. Kaya nga ang tawag sa atin, worker. Biruin mo, worker ka, tapos di ka nagwo-work para kay Lord. Di ba? Ganun talaga ang tunay na pagmamahal. May physical effort. Kaya malalaman mo, mahal ako na itong taong ito. Kahit hindi ka nabigyan ng bulaklak, pero nag-i-effort sa'yo, pagmamahal yun. Nakuha natin, importante yung effort. Kasi may iba't ibang kapamaraanan ng pag-show ng pagmamahal. It involves physical effort. Pangalawa, it involves mental effort. Yung ibig sabihin ng ektenos na ito, to stretch out, di ba? Minsan ka talaga may stretch ka eh. Ito maganda dito. Ito palang earnest love na ito na sinasabi na i-apply nyo sa pagmamahal ninyo sa ginagawa nyo sa bawat isa. Kapag nagmamahalan kayo, dapat love earnestly. Nag-i-involve ng physical effort at mental effort. Remember, the true love is thoughtful. Ibig sabihin, pag-isipan mo kung paano ka makakatulong. Paano mo siya mapapasaya? Napansin mo, pag mahal mo, pinagpaplanuhan mo. Nakuha po natin. Kaya nga nung nakaraan, nung nag-live kami, nung Thursday yata o Friday, may nagtanong doon na, halimbawa, paano mo mamamahal ng totoo itong taong ito
Nakuha po natin yun. Tapos sinabi ko dun yata na kinakailangan, kapag ikaw ay sasagot ng tao, o kaya ikaw ay magmamahal. Halimbawa, may gusto ko magpakasal sa'yo. May taong gusto ka. Hindi laging ang tanong mahal mo ba ako? Kasama yon. Pero importanteng tanong na natutunan ko kay Dr. Miles Monroe, sinabi niya, tatanungin mo, anong plano mo? Nakuha po natin yon. Kasi maraming, may nagtanong, di ba, anong pinagmumulan ng mga breakups? Lack of security. Hindi na siya secure. Pangalawa, lack of direction. Di ba kaya nga may sumpa ng 7 years na tinatawag? After that, naghihiwalay. Kasi yung iba doon, sabi ng mga pag-aaral, wala ng direksyon, wala siya nakikita. Saan ba tayo pupunta? Ano bang patutunguhan ng relasyon na to? Kaya nga kapag magmamahal ka, o tatanggap ka ng sinasabing pagmamahal, hindi mo alam kung totoo o hindi, tanungin mo, saan ka ba pupunta? Saan mo ako gustong dalin? Kasi maraming tao gustong magmahal, di naman alam kung saan pupunta. Walang sense of direction. Hanggang saan ba to? Ano ba yung gusto mo? Saan mo ba ako dadalin talaga? Itong relasyon na ito, itong family na ito, so yung importante ang direksyon. Kaya nga kapag nagmamahal ka talaga, pinagpaplanuhan mo yan. Why? Because true love is thoughtful. Kaya napansin mo, pag mahal mo, pinag-iisipan mo, paano mo siya mapapasaya. Ano kaya magagawa ko para matulungan siya? Napansin mo, pati yung pagtulong mo, kasi mahal mo. Bakit ganun? Pinag-iisipan mo, pati yung pagtulong mo, kasi mahal mo nga. Apektado ang isip ng taong tunay na nagmamahal. Kasi hindi ka lang kumikilos. Pinag-iisipan mo, ano kaya magagawa ko para mapasaya? Ano kaya magagawa ko para matulungan itong taong ito? When was the last time yung minamahal mo, nag-isip ka? Napagod ka mag-isip. Kaya nga sinabi ko, di ba, ang tunay na pagmamahal, nakakapagod. Kaya ito strenuous, ektenos, to stretch out. Kapag mahal mo, isip-isip naman. Pagpaplanuhan naman. Hindi pwedeng bara-bara. Kasi may mental effort dapat. Ibig sabihin, ang true love, ang nature ng true love ay need meeting siya. Ibig sabihin, may napupunan. Why? Because earnest love goes beyond superficial acts. Earnest love goes beyond sentimental feelings or social companionship. Hindi lang basta magkasama. It is to do whatever is necessary to meet needs. Kaya nga may physical effort at may mental effort para may need na ma-meet. Paano kaya natin matutulungan tong taong ito? Ako minsan, o madalas, ginagawa ko pong kultura. Kasi ang mga natural na tao, kapag nag-uusap-usap yan, puro chismisan lang pag-uusapan yan. Pero yung mga yung mga highly successful na tao, nag-iisip yan ng idea, nag-iisip yan ng solusyon. So kapag may mga kausap tayo, okay lang minsan na pagkikwentuhan, pero napagkikwentuhan natin yung isang tao, pero parang kasiraan naman. Why not? Napag-usapan natin yung kakulangan, pero mag-isip din tayo paano natin mapupunan yung kakulangan niya. Nakapo natin yan. Pag-iisipan natin, ganito siya. Ano ba maitutulong natin? Ano kaya gagawa ko? Napansin niyo, nakakabago ng puso. Nakakabago ng buhay. Nakakabago ng pagkatao. Hindi ka na nagiging average na tao. Kundi nagiging above average tayo na nilalang na. Ulitin ko, wag mong gagawin yung ginagawa ng mga pangkaraniwan. Dahil ang pagiging Kristiyano ay hindi pangkaraniwan. Hindi siya natural. Yung birth lang natin hindi natural kundi supernatural birth siya. Kapag naging mananampalataya na tayo, nag-iiba tayo. Again, ang authentic love is earnest. Paano mo malalaman kung minamahal ka ng totoo o nagmamahal ka ng totoo? It is earnest. May mental effort at may physical effort. Kaya sa mga pagod na dito o napagod, dahil sa pagmamahal. Ibig sabihin, nagmamahal ka lang ng totoo. At makakatulong ng malaki sa iyo yan para magpatuloy ka. Mga kapatid, tandaan po natin, ramdam ang totoo. Ramdam ang totoo. Whether you like it or not, mararamdaman yan at makikita yan ng iba. Kasi nga, totoo yung ginagawa natin. Minsan, sabihin na natin, may problema yung isang tao sa kanyang damdamin.
O kaya talaga may something yung taong yun, ang Panginoon kita yan. Di mo makita ng iba yan, kita ni Lord yan. Imposibleng hindi kumilos ang Panginoon. Why? He is the author of love. He is the author of true love. Authentic love, remember, is earnest. Last, eto, but not the least. Verse 22 again, having purified your souls by your obedience to the truth, for a sincere love, love one another earnestly. Ito na, from a pure heart. Pangatlo po mga kapatid, authentic love is pure. Sabihin nga po natin, pure. Ito maganda ngayon. The love we show with our hands should flow from our hearts. Yung pagmamahal na ipinapakita natin sa ating mga kamay, sa ating mga ginagawa, dapat nagfo-flow ito sa puso. Dapat nagfo-flow ito sa puso na dalisay. Sa totoong puso. First, mapapansin natin na napaka-importante ng purity. Ito yung pinanggagalingan. Kaya nga nakalagay dito, from a pure heart. Yung earnest na pagmamahal at yung sincere na pagmamahal, ang hugot nito, ang pinanggagalingan niya, ang foundation niya ay pure heart. First, authentic love is not for impurity. Ang ibig sabihin nitong pure heart dito, ibig sabihin, kapag nagmahal ka ng totoo, dapat hindi ito for impurity. In other words, dapat hindi may kinalaman sa ikadudumi. Ibig sabihin nito, simple lang, no unnecessary motive. Pag nagmahal ka ng totoo, huwag mong lalagyan ng mga unnecessary motive. No hidden interest. Di ba may ganyan? Kaya nagpapakita lang ng ganito kasi gusto makabenta. Hindi mo mahal yon, kliyente mo yon. Nakuha po natin yun, pero pwedeng hindi, pwedeng totoong mahal, pwede rin hindi. Pero authentic love is not for impurity, hindi dahil sa may makukuha ko dun sa tao. O kaya gusto ko kasing masaktan yung tao, gusto ko mawasak yung buhay niya. Ibig sabihin ng pure na pagmamahal, dapat walang impurity ito. Huwag lalagyan ng unnecessary na motibo. Ibig sabihin niyan, hindi dahil sa may makukuha ka. Pag nakuha mo na, madaling iwanan. Pag nadumihan na, madali rin iwanan. No hidden interest. Pag may ganitong naisama, magkakaroon na ng impurity siya. Dudumi siya ng dudumi hanggang sa mawasak na yon. Mamaya, hindi mo naramdam. At lilitaw na yung totoo. Bakit? May impurity na nalagay. Kaya nga, from a pure heart. Authentic love is not for impurity. Sinasabi lang ni Apostle Peter dito, huwag niyong haluan ng kung ano-ano. Huwag niyong haluan ng kung ano-ano. Okay lang yan minsan na, okay lang yan na, bawa, kasama yung business, kasama naman talaga yan eh. Yung pera, yung mga bagay-bagay, minsan, mahal mo naman talaga yung tao, walang problema yon. Kaya lang dapat totoo. Dapat pure. Sabihin nga natin sa katabi natin, dapat pure. Kasi pag hindi pure yan, langgamin yan. Sa mga nagnenegosyo dito ng honey, isa pala sa katangian ng pure na honey no hindi nilalanggam. Kala natin lahat ng sweet nilalanggam. Pero may ganun daw na honey, malalaman mo yung totoong, yung isang uri ng honey yon, hindi lalanggamin. Malalaman mong pure. So may mga katangian ng purity. May mga katangian siya na kung saan malalaman mo kapag impure na. Ito, again, no hidden interest, no unnecessary motive. Second, authentic love has immunity. Ito maganda. Kaya sinabi niya dito, from a pure heart. Huwag lalagyan ng kalokohan, huwag lalagyan ng kamunduhan, huwag lalagyan ng mali. Pwede ka naman kasi magmahal na itatama mo. Second, authentic love has immunity. Ito maganda. Listen to this. Ibig sabihin, ang true love ay mayroong ability to resist impurity. Ang tunay na pagmamahal, may kakayahan niya na paglabanan ang impurity. May kakayahan siya. Ibig sabihin, kapag mali na, mukhang mali na itong ginagawa ko, totoo na. Una, peke pa lang yung pagmamahal. No, mamaya nagiging totoo na. Mukhang hindi tama itong ginagawa ko. Mamaya na itatama mo siya. Napansin mo, ang tunay na pagmamahal, may kakayahan siya na mapagtagumpayan yung kasinungalingan. May kakayahan siya na mapagtagumpayan yung kamalian. Kapag mahal mo na siya, una, pwedeng mali sa una. Pero mamaya tama na yung nagiging motive mo sa kanya. Ibig sabihin, na nare-resist mo na yung mga maling bagay. Dati, dahil lang sa pera,
o kaya lang dahil lang sa katawan niya, o kaya dahil sa makamundong gawain, mamaya dyan nagkakaroon na ng respeto, mamaya dyan nagkakaroon na ng tunay na care. Ito, napansin mo, kasi nagiging totoo na. Napansin niyo po, kapag mahal mo, yung ginagawa mo, yung isang bagay, pag totoo na siya, may kapangyarihan na siya na i-resist ang impurity. May kapangyarihan na siya. Kaya kapag tunay na pagmamahal yan, pwedeng ilagay sa tama. Kaya nga, pwedeng mali sa una, pero sa dulong-dulo, sabi ko kapag tunay na pagmamahal yan, maniwala kayo, laging may solusyon. Laging na ilalagay sa tama. Kaya, halimbawa, may problema dito, yung relationship, wag po kayong mahihiya. Kaya nga napaka-importante na tayo ay nagpapa-counsel. Nakuha po natin yung kasi ang tunay na pagmamahal, may kapangyarihan niya na ilagay ito sa tama. Huwag kayo maniniwala na wala na solusyon ito. Kapag unbeliever ka, pwede mong paniwalaan yan. Pero pag mananampalataya ka, pwedeng maitama ang mga bagay-bagay. Basta nasa sentro ang Panginoon, lilitaw ang totoo. At pwedeng maging pure ang isang bagay. So this kind of authentic love, remember, this is not easy. This kind of authentic love is not easy. It is impossible if the heart is not pure. Magiging imposible siya, mahihirapan talaga tayo kapag hindi siya totoo. So napaka-importante ng purity. Napaka-importante ng purity. Paano mo malalaman kung minamahal ka ng totoo, nagmamahal ka ng totoo? It is pure. Sabi nga po natin, pure. Huwag lalagyan ng impurity, no unnecessary motive, no hidden interest. At ito ay may immunity. Mapapansin mo, pambira, true love na to. Bakit? Kinakaya ko ng pagtagumpayan. May immunity. Ibig sabihin, kaya ko mapagtagumpayan yung atake, yung hindi tama. Dito, kaya ko palang gawin ito. Bakit? Totoo na kasi siya. Nagiging totoo na siya. So paano natin malalaman kung minamahal ka ng totoo, nagmamahal ka ng totoo? Remember that authentic love is sincere. It means it is real and it is relational. Mag-build ng relationship, don't fake it. Don't fake it. It's either tanggalin mo yung fake na bagay at maglagay ka ng truth. Kaya mo yan. It is sincere. Halata din yan. Makikita sa atin yan at makikita natin sa iba yan. Second, authentic love is earnest. It involves physical effort. Kaya pag pagod ka na, baka nagmamahal ka. May pagod na hindi talaga totoo kasi nakakapagod din ang fake. Pero may totoo na nakakapagod din. Kaya kapag mahal mo pamilya mo, mahal mo ang isang tao, may physical effort at may mental effort, pinagpaplanuhan, pinag-iisipan. And last but not the least, authentic love is pure. It is not for impurity and it has immunity. Now, I will end with this. Sa totoo lang mo, mga kapatid, mahirap talaga siya. Nag-usap tayo dito. It seems like it is impossible. Para napaka-imposible naman ng binabanggit dito. I don't know about you. But when I read, makinig po kayo maigi dito. Every time na binabasa ko itong 1 Peter chapter 1 verse 22, I think it is impossible. Minsan nga pag binabasa ko to, tatanungin ko nga, do I even have the right to preach this? Para namang ako ang fake dito. Di ba? Para naman ako nagsasabi dito ng hindi maganda. Why? Tinatanong ko talaga ito. Do I even have the right to preach this? Ang love ba na ginagawa ko, is it sincere? Is it earnest? Is it pure? Why? If you were to scan my life, ito po personal ko. If you were to scan my life, you would quickly discover that it is hard to impossible for me to love sincerely, earnestly, and purely. Kapag niskan mo yung buhay ko, imposible talaga na magmahal ako sincerely, earnestly, and purely. I will explain it to you later. Buti na lang, may napaka-importanting statement na nauna kung saan magbibigay ng pag-asa sa atin sa mga taong hirap at mukhang imposibleng magmahal ng totoo. Kaya maybe, habang nakikinig tayo, di ba kanina? Ang hirap. Para yatang di ko kaya to. Buti na nga lang. May unang statement dito. Ano yung unang statement? Tingnan niyo po, verse 22. Now, you can have, sabihin nga po natin, now. Ayan, tingnan niyo po Now, you can have real love for everyone because
your souls have been cleansed from selfishness and hatred when you trusted Christ to save you. Then doon na binanggit yon. So see to it that you really do love each other warmly with all your hearts. Now, ngayong naka-receive ka na ng kapatawaran galing sa Panginoon, cleanse ka na, nilinis ka na ng Panginoon sa pagiging makasarili at sa pagkapuot, nung nanampalataya ka kay Lord, nung pinatawad ka ni Lord, nung nakaranas ka ng tunay na pagmamahal ng Panginoon. Dahil nakaranas ka ng tunay na pagmamahal ni Lord, ng pagpapatawad galing kay Lord, gawin mo na to. Hindi mo na pinagawa ni Peter ito. Gawin mo na ito. Maging sincere ang pagmamahal mo. Hindi, maging pure ang pagmamahal mo. Hindi mo magagawa yon. You see, you never get your ability to love in this way from within yourself. Sa sarili lang natin, mahirap. Huhugot tayo sa iba, mahirap din. So when God calls us to love one another authentically, He always loves us first. Pag si Lord nag-utos na mahalin mo yung kapwa mo, gagawin niya muna sa atin. Listen to this. Ipapadama niya muna sa'yo. Gagawin niya muna sa'yo hanggang sa maramdaman mo yon. Hanggang sa maranasan mo yon. Para nang sa gayon, kaya mo nang gawin ito. Tandaan, hindi mo kakayaning magmahal ng tama kung hindi ka muna tumanggap ng totoong pag-ibig mula kay Jesus. Ito yung sinasabi ni Peter. Hindi mo ma-apply itong authentic love na ito kapag hindi ka muna authentically minahal ng Panginoon. Because authentic love must be imputed before it can be imparted. Ulitin ko, authentic love must be imputed before it can be imparted. Dapat ilagay muna sa'yo, ikarga muna sa'yo ni Lord yan. Kapag nakargahan ka na nitong pagmamahal na ito, madaling i-impart ang isang bagay. Bakit? It's really hard to impart something that is not a part of you. Mahirap i-impart ang isang bagay na hindi parte ng buhay mo. Mahirap. Kaya ko po sinabi sa inyo kanina, kapag iniskan nyo yung buhay ko, napaka-imposible o imposibleng magmahal ako sincerely, earnestly and purely. Bakit po mga kapatid? Because I came from a dysfunctional and broken family. Lumalaki po ako full of hatred. At nung nangyari yun sa family namin, kahit na naglilingkod na ako kay Lord, magkakaroon ka rin pala ng hatred ulit. Nakuha po natin siya. Mahirap para sa akin. Yung dysfunctional, magkakasama nga kayo pero warang wasak-wasak din kayo. Hindi nagpa-function ng maayos yung anak, hindi nagiging anak ng tama, hindi nagiging magulang ng tama. Magulo talaga. So from being dysfunctional, nag-lead pa siya sa broken na talaga. So it's really hard for me. Why? Because I'm full of hatred. Pwede pala naglilingkod ako sa Panginoon pero may hate na ako sa puso ko. At alam niyo po mga kapatid, napakahirap nun. Binobola ko lang yung mga tao doon, magpatawad ka tapos ako hindi nagpapatawad. Nangyari po sa akin yan, nung fresh pa lang yung sitwasyon na yon. Nagpipreach po ako doon sa main campus natin yata noon o sa isang church. Preach ako, grabe yung kilos ni Lord. Grabe talaga. Nagkaroon ng renunciation, na matinding repentance, yung mga tao nakaramdam talaga ng matinding pagmamahal ng Panginoon, nakareceive na matinding forgiveness. Pero deep inside, parang nangungusap sa akin si Lord, turo ka ng turo ng ganyan, ikaw nga puno ng puot eh. And then napansin ko sa sarili ko, tama no, pwedeng nagtuturo ko, mahalin mo yung tatay mo, mahalin mo yung nanay mo. Pero sa totoo ako, hindi ko naman talaga mahal. Pwede pala siya mangyari. Hanggang sa muling pinadama sa akin ng Panginoon, yung pagmamahal niya. Sinabi ko nga po, kaya sinabi dito sa verse 22, now you can have real love for everyone. Because your souls have been cleansed from the selfishness and hatred when you trusted Christ to save you. Kaya mo na magmahal ng totoo kapag naka-receive ka ng totoo. Kaya malinaw sa akin, kaya ko magmahal ng totoo kasi minsan pinatawad ako ni Lord. At hindi lang minsan. Yung pinatawad ako ng Panginoon,
nasundan nyo na maraming pag-iintindi, maraming pagpapatawad sa akin. Sino naman ako para hindi i-apply to sa iba? Ang sisti ba? Ako ang tatanggap ng totoo. Di ba kailangan din ng ibang tao ng totoo? Baka may isang tao, may isang nanay, may isang tatay, may isang kapatid na makakaranas man lang ng isang authentic na pagmamahal. At gagamitin ka ng Panginoon dahil nakareceive ka ng totoo. Torquato Tasso once said, isa pong Italian na poet ito, sinabi niya, "True love cannot be found where it does not exist, nor it can be denied where it does." Ang true love daw po, mga kapatid, hindi yan matatagpuan sa wala naman talaga siya. Tama. But it can be denied where it does. Hindi mo rin pwedeng pasinungalingan kapag nandoon siya. Kasi lilitaw at lilitaw ang totoo. So kaya mo nararanasan o kaya ka nakakapagbigay ng tunay na pagmamahal kasi ikaw muna yung binigyan ng pagmamahal ni Lord. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Napansin niyo po? But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Hindi tayo pinakitaan ni Lord ng tunay na pagmamahal nung matino ka, nung maayos ka, nung okay tayo. Napansin niyo po? Kailan pinakita ni Lord yung pagmamahal na to? While we were still sinners. Madaling magmahal kapag yung taong yan, nililibre tayo na nililibre. Madaling magmahal pag yung tao niyan, okay tayo, ramdam natin na ramdam. Yung love niya, ang hirap ng magmahal, maniwala ka. Sa panahon na nasasaktan ka. Sa panahon na hindi ka okay, ganito ginawa ni Lord. Nung panahon na hindi ka okay, nung panahon na lublob ka sa kasalanan, nung panahon na lublob ka sa problema sa buhay, nung panahon na sadlak ka, kapatid, sa putikan, yung panahon na marumi ka, dun pa niya pinadama yung pagmamahal mo. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So Jesus loves you unconditionally and sacrificially. Ganito yung pagmamahal ni Lord sa iyo. Kaya napansin natin, minsan nakala natin, hindi ako okay ngayon, kaya ayaw ko muna magsimba. Hindi. Diyan nga lalong pinapadama sa iyo ng Panginoon yung pagmamahal niya sa panahon na hindi ka okay. Para makaramdam ka man lang na may Diyos pa rin na magmamahal sa iyo sa kabila ng pagkukulang mo. Na may Diyos pa rin na handa kang subaybayan, na handa kang ingatan, na handa kang gabayan. Of course, handa kang disiplinahin. Ang foundation ay pagmamahal. May Diyos pa rin na umaalalay sa iyo sa panahon ng karumihan mo. May Diyos pa rin, may tatay pa rin tayo sa langit na hindi ka lang mahal sa panahon na kung saan nakakapagsaing ka, sa panahon na kung nakakasunod ka, sa panahon na okay ka. Kundi may tatay tayo sa langit sa panahon na kung saan damage yung puso natin. Ganyan ang pagmamahal ni Lord, totoo. Dahil malinaw sa Kanya na Kanya. Malinaw sa Kanya, hindi lang relihiyon na namamagitan sa inyo, kundi may relasyon kayo ni Lord. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. He loves you unconditionally and sacrificially. I want you to close your eyes right now. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon. At habang tayo nakatayo, I want you to close your eyes. Ikaw at ang ating Panginoon. That if you can stand, just close your eyes right now. And I want you to feel the love of God in this place. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Sa mga medyo matagal na Christian dito, ano yung uri ng pamumuhay mo before mo nakilala si Lord? Naaalala mo pa ba? Di ba hindi ka okay nun? Di ba lublub tayo sa kasalanan ng panahon na naka-encounter tayo ni Lord? Di ba may panahon din na kung saan naglilingkod ka sa Panginoon, na sumasablay-sablay ka, may hindi maganda nangyayari sa'yo, pero pinapadamas pa rin sa'yo ng Panginoon yun. Why? For you to be healed. Makaranas ka man lang ng totoo, ng authentic love, para nang sa gayon, kapag may mga taong nangangailangan din nito, hindi man madali, pero posible, kaya mong gawin. Kasi minsan may Diyos na nagpatawad sa atin, o madalas may Diyos na nagpapatawad sa atin, may Diyos na kumakalinga sa atin. Panahon na hindi tayo okay. Ganyan kakamahal ni Lord.
maayos ka lang. Bumalik ka lang sa Kanya. Maligtas ka lang. Ganyan ka kamahal ni Jesus. And for all of you right now, especially if this is your first time na dumalo sa gawaing ito, or maybe this is your first time that you really want to experience this kind of love. Maybe some of you right now, nalugmok ka sa isang sitwasyon, nadumihan ka, gusto mo maiayos ang buhay mo. Ito yung tamang oras, kapatid. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Makakabalik ka. Hindi dahil sa peking pagmamahal ni Lord, dahil totoo yung pagmamahal ni Lord sa iyo. Hindi ka niya pinipeke. Mahal ka talaga niya. Napako siya sa krus nung panahon na hindi ka okay. Kaya nga siya napako sa krus dahil hindi tayo okay. Ganun ka kamahal ni Lord. And if you want to experience this love, and if you want to surrender your life to the love of God right now, and you believe that God can save you, that God can heal you, that God can restore you. Ngayong oras na ito, kapatid, bibilang ako ng 3. Tataas mo yung kamay mo. As a sign na sinasabi mo, Lord, I want to receive your love. And I want to give my life to you. At gusto ko maranasan yung pagmamahal na ito, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Save me, God. If you really want God to save you, to experience His love, lift up your hands right now. Come on. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, kasabay ka sa panalangin ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung first time mo ipinanalangin ang panalangin na ito, maniwala ka, kapatid, mahal ka ni Jesus ng totoo. Dahil darating ang panahon, maniwala ka, kakailanganin din ng ibang tao yung totoong pagmamahal na yan na meron ka ngayon, na ibinigay ng Panginoon. Kakailanganin yan balang araw ng anak mo. Kakailanganin yan balang araw ng asawa mo. Kakailanganin yan balang araw na makakainkwentro mong tao na kung saan nais gamitin ng Panginoon. Mga taong lugmok. Kaya mo naranasan. Dahil nais ng Panginoon iparanas yan sa iba. Ang mundo ngayon, kapatid, ay tatad ng hindi totoo. Ba't hindi totoong hindi mo kayang gawin yan? Dahil ikaw muna ang nakaramdam yan. Hindi ka perpekto. Pero may something sa puso mo na totoo na pwedeng maranasan ng iba. Father in heaven, I lift up to you everyone right now. Sa lahat ng winasak ng kaaway, buuin mo ang kanyang puso, Panginoon. Sa lahat ng dinapuan ng impurities, I pray, God, that you cleanse this heart right now. Sa lahat ng nagkaroon, Panginoon, ng self-doubt, in the name of Jesus, palitan mo ito, Panginoon, ng pananampalataya. Sa lahat, Panginoon, ng tinamaan ng lies, Lord, palitan mo ng katotohanan, Panginoon, ang pusong ito, ang isip na ito. I pray, God, that you heal every broken heart right now, that you mend every broken heart right now, in the name of Jesus. Muli mong buuin ang aming buhay. Muli mo kaming pakalinisin, Panginoon. Salamat na lang, Panginoon, dahil imposibleng hindi namin kaya magmahal dahil minahal mo kami ng totoo, Panginoon. I pray, God, na nawa, Panginoon, sa taong ito na nawasak ang kanyang buhay, na nagkamali siya, Panginoon, na ipinaranas mo ang pagmamahal niya ngayon, Panginoon. Nawa may isa, at least isa o dalawang tao, Panginoon, ngayong linggong ito, ngayong buwan na ito, ngayong taon na ito, na makakaranas din ng pagmamahal na yan, Panginoon, na ibinigay mo sa kanya, dahil una mo siyang minahal, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw at ang ating Panginoon. Just talk to God right now. Just pray. Ipanalangin mo, kapatid, yung kalagayan mo sa Panginoon. Nakikinig sa iyo si Lord ngayong oras na ito. Kung may dapat na mahil sa puso mo, ask God. May gusto kang itaas sa Panginoon. Isang katulad ko, Nasaktan ka o nakasakit ka. Yes, magigilty ka. Pero sapat ang pagmamahal ng Panginoon para makalaya ka. Then you will know the truth, and the truth shall set you free. In the name of Jesus, set
Set this heart free right now from lie, from hatred, from fear. In the name of Jesus, heal this heart. Bring liberty to every soul right now, Lord, na inalipin ng kasinungalingan, inalipin, Panginoon, ng kasalanan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa akin unang nakakita, wala nang pag-asa. May pinapalaya si Lord ngayong oras na ito. Ikaw at ang ating Panginoon. Huwag mong sayangin yung panahon na ito, kapatid. Kahit kanino Ikaw ay nasaktan o nakasakit ng iba. Huwag mong hayaan na habang buhay ka nakakulong dyan, kapatid. It's high time for you to be free. It's high time for you, kapatid, na makalaya, na gumaling. The Lord is healing someone right now. In the name of Jesus. Lord, pagpapalain mo po siya at magiging pagpapala siya sa maraming tao, Panginoon. Makakaranas siya ng kalayaan. Pagpapalain mo po siya, Panginoon. And this person will become a blessing to many people, God. May pinapalaya ang Panginoon ngayong oras na ito. Sa galit, sa puot. May gagamitin dito ang Panginoon mightily. Na may ipapadama mo ito sa iba. Dahil ikaw ang unang nakareceive ng pagmamahal na ito. In the name of Jesus, envelope us with your love right now. In the name of Jesus. Just come to Jesus. Lapit ka kay Jesus ngayong oras na ito. Come on, just approach God. Lapit ka sa tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Hari ng mga hari, Panginoon ng lahat. Sa mga pinapalaya dito ng Panginoon ngayong oras na ito, may purpose ang Panginoon. May mga taong nangangailangan din ng ganyang pagmamahal. Kaya sa'yo unang pinapadama ng Panginoon. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. God loves you unconditionally. God loves you sincerely, sacrificially. Sa gitna ng kaguluhan, Mahal ka ng Panginoon. ang iyong biyaya sa buhay ko. Jesus loves you so much. Manunumbalik sa iyo, natagpuan. Come on, for the last time. Lift up your voice and tell it to Jesus right now. Ang Diyos, ang isang katulad ko. Just come to Jesus. Aking manang Just worship Him, praise Him, sa gitna ng thank Him. kaguluhan, Receive His love right now. biyaya sa buhay kong ito, manunumbalik sa iyo, natagpuan ko ang pag-ibig mo. Natagpuan ko ang pag-ibig mo. Natagpuan ko ang pag-ibig mo. Marami pong salamat, Panginoon. Dahil sa panahon na naliligaw kami, natagpuan mo pa kami, Panginoon. At doon pa namin nakita at nadama yung tunay na pagmamahal. Noong panahon na wasak kami, doon pa kami nabuo, Lord. Ano bang klaseng pagmamahal yan, Panginoon? Yung panahon na napakadumi namin, Panginoon, doon pa namin nakita yung kalinisan mo, Panginoon, na naglilinis sa amin. Kaya Lord, kung madaming dahilan para tuluyang mawasak ang buhay namin at umayaw kami, mas maraming dahilan, Panginoon, para magpatuloy kami. Ikaw po ang dahilan, wala nang iba, Panginoon. Kaya salamat dahil muli mong binuo ang aming puso. Salamat, niligtas mo kami nung panahon na hindi kami kaligtas-ligtas. Minahal mo kami nung panahon na hindi kami kamahal-mahal. Salamat po dahil may kakayahan din kami na ipasa ito sa iba. Though we are not perfect, thank God because your love is perfect, Panginoon. Though our love is not pure, thank God because your love is pure.
Kaya kaya namin, Panginoon, dahil una mong ginawa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Salamat dahil may binuo kang buhay, may binuo kang puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil may pinatawad ka. Salamat, Panginoon, dahil may pinalaya ka ngayong araw na ito. Kaya marapat lamang na sa iyo po namin ibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng malakas na Amen. Come on, malakas na palakpak sa mga taong minahal ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Your love is greater. Your love is stronger. God bless everyone. See you next Sunday. Thank you for joining us.